Magandang araw mga ka-Vespa. Nandito ako ulit, si Kuya Jit. Salamat nga po pala sa mga nanood nung unang video natin. Sa nag-like, mga nag-subscribe. Ngayon naman, may kwentong Vespa ako sa inyo. Kung paano nagsimula ang gusto ko na magkaroon ng Vespa na scooter. So, ganito yung kwento na yon. So, around mga early 2000, mga ganyan, nakakakita ko palagi ng Vespa doon sa lugar namin. Tapos sabi ko, ang ganda naman scooter na yon. Kako napaka-elegante niya tingnan, tsaka classic looking. So sabi ko, sige, hanggang sa tingin-tingin. Mga nadadaanan ko, may mga Vespa. Tapos meron pa ako nakita minsan na meron silang parang get together ng mga Vespa. Tapos yun, tiningnan ko, meron silang parang samahan ng mga Vespa group nung time na yon sa Metro Walk. Hanggang sa pumunta pa nga ako ron dahil andun sila sama-sama. Sabi ko, ang ganda ng scooter. Ang ganda ng scooter. Kahit wala akong Vespa, pumunta ako doon para lang makiosyoso, makitingin-tingin. So hanggang sa, sabi ko, sige, bibili ako. Hanggang sa wala na naman, nawala. Hindi nag-push through for, I don't know, for siguro dahil nung time na yon masyado akong into cars at saka yung SUV nung time na yan. So hindi na naman natuloy. Hanggang sa, sige, pag nakakakita naman ako ng Vespa, uy, Vespa na naman, ang ganda talaga. Hanggang one time, no, around, nagkaasawa na ako hanggang sa 2015, nag-umpisa na naman yung gusto ko dun sa Vespa na scooter. Pag nakakakita ako kasama yung wife ko, sinasabi ko, may Vespa, ang ganda. Hanggang ayaw niya noong una, ayaw ng wife ko kasi nga baka daw ma-aksidente, takaw aksidente, baka mapano. Tapos palagi yung sinasabi, may sasakyan naman, may mga magagamit ka dyan, huwag ka na mag-scooter. So sa akin, sige, okay, ganyan. Pero still, nandun pa rin yung gusto ko, yung eagerness ko na magkaroon ng Vespa. Hanggang 2015, 2016, nag-open yung Vespa na sa Green Hills, yung Moto Italia. Nandun nakita ko na may showroom, may display. Sabi ko, ganda. Sabi ko sa wife ko, tingnan natin yung showroom. Daan tayo, baka pwedeng malaman yung price, magkano, kung ano-ano yung mga models nila. Hanggang sa, sige, sabi niya, sige, tingnan mo. So, sa madaling salita, tiningnan namin, pero hindi siya bumaba. Nandun lang siya sa loob ng sasakyan. Kasama yung mga anak ko. Luckily, yung agent, okay naman, in-entertain ako. Tapos sabi ko nga kung pwedeng mag-road test. Although, marunong ko magmotor, pero syempre, iba pa rin yung pag nasakyan mo. So, ngayon, sabi niya, lika sir, dito sa likod, meron parang maluwag na area sila, nung parang warehouse So, meron pinatest drive sa akin. Andun lang ikot. Kaya sabi ko, uy, kaya pala. Tsaka napansin ko lang medyo mabigat. So, yan, balik na ako sa sasakyan. Sabi ko sa wife ko, kako na test drive ko na. Sabi ko, okay pala kaya ko yung motor. Sabi ba naman yun sa akin, di sige, that's good. At least kaya mo. So, dahil akala ko, dahil pina-road test niya at bibili. So, hindi pala bumili. So, di wala na naman. Hanggang sa tingin-tingin. 2016 yan. Tapos tingin-tingin.
Wala, tuwing meron kami makikitang Vespa scooter, sasabihin ko na naman, wow, ang ganda ng scooter. Lagi kong sinasabi yan, every time na makakakita kami ng scooter sa daan. Hanggang sa 2018 ata, so hindi ko alam bakit parang nag-iba yung ihip ng hangin na sabi, sige, tumingin ka. So sabi ko, titingin na naman, tapos tingin lang. Sabi, hindi, sige, tumingin ka. So eto na, tumingin na naman ako, nag-aral ako ng Google, ginoogle ko kung ano yung Vespa, kung ano yung mga dapat gawin, yung mga do's and don'ts. Hanggang sa, yun, nakita ko na pwede, okay naman, kaya ko siya. Well, sa bagay, sasakyan ka na kaya, what more yung scooter. So, ngayon, tumingin na kami. Tumingin na ako. Ang problema lang nung time na yon, walang stock nung 2018. Mga, I think, October yan eh. Walang stock. So, pumunta kami doon. Tapos, sabi ko, liga, punta tayo. Meron pang isang Vespa na Moto Italia doon sa BGC. So, pumunta kami. So, this time, bumaba na siya ng sasakyan. So, sumama na siya. So, ang tinitingnan ko dun sa Green Hills is yung S125. Sabi ko, okay lang kahit na 125cc, maliit sa akin. Eh, okay na basta magkaroon ako ng scooter. Yun lang yung habol ko, magkaroon ako ng Vespa na scooter. Hanggang sabi ko sa kanya, ito yung gusto ko. So, inupuan ko. Tapos sabi niya, parang maliit sa'yo yan. Kasi nga, medyo malaki ako, medyo mataba. So sabi niya, wag yan, maliit. So nung time na yon, may nasa showroom na Primavera na kulay blue, parang baby blue siya. So yun, nung inupuan ko, sabi niya, yan, mas okay sa'yo yan kaysa dun sa S125 dahil maliit. So sabi ko, napaganda pa kasi ang gusto ko lang S125. Ngayon, naging Primavera pa. So, yun. So, sabi niya, mas okay yung Primavera sa'yo. So, nung time nun, problema naman nga, gaya nung nasabi ko, walang stock. So, sabi nung ahente, sige sir, hopefully mga early next year magkakaroon yan. So, mga January, February. So, sabi ko, okay. In time to, para magbe-birthday ako ng February. Hanggang sa dumating ang January, February, wala. Ako kailan pa magkakaroon? Wala. Pero yun, before that, nagbayad na kami by November of 2018. Nagbayad na kami kasi nga, isip ko baka magbago pa yung isip ni Mrs. Kaya ako, sige, bayaran na natin. Para pag meron ng unit na kulay white, ang talagang gusto ko. Parang itong Vespa na gamit ko. Ang gusto ko talaga white, tapos para pag meron unit na dumating, okay na. Hanggang sa gano'n na naman, walang lumabas na unit ng February, March of 2019. So sa madaling salita, ang tagal ng waiting. Hanggang yun na. April noon, sinabi sa akin, sir, ready na for delivery yung unit. Sabi ko, wow, ayan na, meron na sa wakas. After how many months of waiting? Isipin nyo nagbayad kami November 2018, tapos finally madideliver na siya ng April 2019. So, yun yung mga nangyari habang inaantay. Hanggang sa, finally, April 29, nung ma-deliver siya. So, napakasayang araw yun. Dineliver siya ng mga bago mag-launch at that time. So, pagdating, sinasabi nung nag-deliver yung mga compartment, yung mga kung paano buksan. So, alam nyo, hindi ako nakikinig.
ang nandun lang ako gusto kong masakyan, gusto kong basta alam kung paano ma-start, kung paano lahat. Alam mo yun, parang bata na nagkaroon ka ng bagong laruan, no? Sabi ko nga, kung noon yung sasakyan parang hindi ka mapakali, yung scooter din pala, ganun din. Finally, a dream come true na magkaroon ako ng scooter na Vespa. Kasi nga talaga ayaw to ng misis ko. Ako lang yung may gusto. Kaya, ngayon, maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ko, no? Sana yung mga gusto din magkaroon ng scooter na Vespa, pilitin nyo yung wife nyo, kulitin nyo. Pero basta mag-ingat lang, no? Number 1, mag-ingat. Kung nakikita nyo yung kamay ko, palaging nandun yung isang daliri ko nasa lever ng brake lever. Kasi, para mabilis kong makakalabit yung preno in case na merong emergency. Tapos, palagi lang tayo magsuot ng helmet. At kung mga malalayong trips, naka-gear tayo ng for safety. Basta mag-ingat lang and mag-pray tayo bago tayo sumakay sa motor. Okay po ba? So, yun na lang po ang aking kwento. Sana po mag-like kayo at mag-subscribe sa aking channel. At patuloy pa akong mag-share ng pagmumotor. Maraming salamat. Bye!